Hallelujah. Ang sabi po ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Ang pananampalataya ay uusbong lamang at isisilang ito sa puso ng tao sa pamamagitan ng patuloy na ikaw ay laging nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ng salita ng mga marites. Amen. Saan po ba masarap salita ni marites? Salita ng Diyos. Amen. Ngayon po, ang text natin ay dito po sa aklat ng 1 Kings chapter 19 verses 1 to 7. 1 Kings chapter 19 verses 1 to 7. As we read in verse 1, Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done, and how he had killed all the prophets with a sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah, say, May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow, I do not make your life like that of one of them. Ito po ay sinasabi po ng text ay si Jezebel ay nagbanta na po kay Elijah pagkatapos ni Elijah magtagumpay. At tayo po ay pagkatapos magtagumpay ng 33 taon, nung last Sunday, may mga banta na po sa atin. Okay, kaya po ito gusto ng Diyos maintindihan natin na po. In verse 3, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. May mga panalangin na po si Elijah sapagkat may banta na sa kanya at isa sa panalangin niya gusto nang mamatay. Ang sabi niya, I have had enough, Lord. He said, take my life, and I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Nung siya po'y tumakas, meron pong ginawa ang Panginoon, may pinadala ang Diyos at binigyan pa siya ng pagkain. Nagising siya, may pagkain sa tabi niya. In verse 7, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. May the Lord bless upon reading of His Word. Countless Christians battle intimidation. Amen? Ngayon po ay meron 3 purpose. Bakit po merong intimidation? Amen? The purpose of intimidation. Si Elijah ay na-intimidate. Eh ano ba ang purpose? Bakit pinapayagan ng Diyos yan? So marami po mga Kristiyano, they battle intimidation. Yet most wrestle with its effects rather than battling the source. Yung effect ng intimidation, yung po yung mas malakas ang effect. Amen. Ano po, kaysa doon sa pinanggalingan ng intimidation. Like the case of Prophet Elijah, the Lord God answered by fire, and the people of Israel fell on their faces and turned back to God. Sa panahon po ng kanyang tagumpay, si Elijah ay nakapatay at pinapatay niya ang 850 false prophets. Amen? According to 1 Kings chapter 18 verse 19. But on the very same day, Ahab's wife, si Jezebel po, Jezebel's heart was what was done to her prophets and sent a message of intimidation. Meron pong plano si Jezebel sa tagumpay ni Elijah. Papatayin din daw siya kagaya ng ginawa niya sa mga bulaang mga propeta. As we understand the purpose of intimidation, our life will change. Kapag ito po'y maliwanag sa puso mo na naintindihan mo, it will change your life, it will change your family, it will change your ministry, it will change your finances into another level. Amen? Our life will change and the Lord will speak to us in a new way to overcome the power of intimidation. Kasi po, hindi mo pwedeng
kalabanin at pagtagumpayan at talunin ang kalaban kapag hindi mo kilala. Amen? Dapat kilalanin mo rin ang sarili mo. Dahil pag hindi mo kilala ang sarili mo, baka siya na yung kalaban mo. Sabi nga na ibang mga pastor, noon pa itong saying, no, ang kalaban daw mismo ay ang sarili mo. Hindi ang misis mo, hindi ang mister mo, hindi ang komunismo, kundi sarili mo mismo. Amen? Hallelujah. Si Elijah, siya ay na-intimidate. Ngayon, ano ba ang purpose? Bakit merong intimidation? Number 1, preventing us from completing God's purpose. Pag sinabing preventing us, the word prevent comes from the word prevention. Ang ibig sabihin, the act of stopping something from happening. Isang aksyon na ayaw niya matuloy, no? Yung isang magandang pangyayari. Or the act of stopping someone from doing something. Yun po ang purpose bakit merong intimidation. Kaya nga sabi, countless Christians, marami po mga born again, pastors, believers, kahit yung mga nanonood na yan sa ating online ngayon, ay isa ka marahil sa biktima ng intimidation. Amen? Dapat malaman natin yung pong source nito. Amen? Kaya po merong intimidation, gusto niya hadlangan ka. I-prevent. Ibig sabihin ng prevent, hindi mo gawin. Hindi mo ituloy. Amen? Huwag mong gawin. Stop na. Amen? Born again ka na, stop na. Pastor ka na, stop na. Yung mga dapat pang ipagawa ng Diyos, ang tawag dyan, intimidation. Nililimitahan mo kung ano pa ang gustong gawin ng Diyos at ang nasusunod na yung gusto mo. Ito lang ang gusto ko, born again naman ako eh. Pastor naman ako. Amen? So yung completing God's purpose because of intimidation, nape-prevent. Amen? Marahil ilang taon ka na, biktima kapatid. Mamaya papalayain ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, papalayain ka ng Diyos mamaya. Amen? Sa iyong mga takot. Kaya huwag ka matakot kung may mga scammer at saka hacker. Bakit? Dahil lang dyan sa mga hacker na yan, hindi mo na magawa, makumpleto yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Dahil may hacker, no? May scammer. What is money? Kung pinayagan ng Diyos na wala yung pera. Amen. At di mo naman winawaldas talaga yung pera mo. Ginagamit mo yan para sa Panginoon. At kung nangyari yan, pasalamatan mo pa rin ang Panginoon. In 1 Kings chapter 19, dun sa ating text, natakot po si Elijah na mamatay. Kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba at iniwan doon ang kanyang utusan. Natakot siya mamatay. Kasi papatayin siya, may banta sa kanya. Amen po. Meron pong pagbabanta si Jezebel. Kaya meron pong matawag dyan retaliation. Kapag gumagawa ka ng mabuti para sa Diyos, binibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, ang talento mo, ang pera mo, you're sowing to the kingdom ground, you're sowing your life, you're sowing your money to the kingdom ground, you're sowing your talent, kaya meron pong retaliation. Amen. Pero dapat ma-overcome mo yun. Kasi pag di mo ma-overcome yun, hindi mo makukumpleto yung God's purposes sa buhay mo. Amen? At sabi ng verse 4 ng 1 Kings chapter 19, Elijah prayed. Ano ang prayer niya? Ang sabi niya, hirap na ako, mabuti pang mamatay na ako. Yun po yung mga prayer ng mga intimidated. Amen? Yun po yung mga prayer na wala ng pag-asa, hindi na lumalaban. Pero alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon sa verse 7, ginising siya ng anghel at sinabing, bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kapatid, mahaba pa ang lakbayin mo. Hindi ka pa tapos. Amen? Hindi pa kumpleto yung God's purpose. Marahil marami ka ng mga pahinga, bakasyon sa ministry, no? Marami ka ng mga ginagawang mga alibay. Tapusin mo na yan, kapatid, dahil kung puro alibay ka sa paglilingkod mo sa Diyos,
yung purpose ng Lord hindi makukumpleto. Matatakot ka lang lagi, mahirapan ka lang, at minsan darating ang time, parang si Elijah, ayaw mo nang mabuhay. Ayaw mo nang mag-born again. No, nagsasawa ka nang ma-born again. Okay, so thank you sa concern mo na puputol pala yung sounds, no? So yung po, yung preventing us, no, from completing God's purposes. Kaya merong intimidation. Hindi mo alam, kapatid, intimidated ka. Marami kang dapat nagawa sa Panginoon, pero ang ginagawa mo, nagtatrabaho ka na lang, gaalaga ka na lang ng bata, ng apo mo, kasi sabi mo, apostolic ka, no? Naglalaba ka na lang, nagluluto, instead na umattend ka ng mga dawnwatch prayer, no? Imbes na ikaw ay maging malalim pa sa pagbabasa ng banal na kasulatan, ay nagpe-pray ka na lang para magkaroon ka ng message. No. You have been intimidated. Basahin mo pa rin ang salita ng Diyos. Bulay-bulayin mo pa rin ang salita ng Diyos, kapatid. Kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, yan ay karga. Difficult in reading the Bible. Amen? Kaya pagkagising mo ng umaga, merong Holy Spirit na wag mong baliwalain yung conviction niya na sinasabi sa iyo na read your Bible. Wag yung hold your cellphone. Ang sabi ng Holy Spirit, read your Bible. Ang ginawa mo, gumising ka, binasa mo, hindi yung Bible, yung cellphone, kung anong mga text doon, kung anong mga post. Amen? Yan po ay isa sa mga temptation. Mas maganda po ang balita ng salita ng Diyos. Amen? Mas marami ka pong malalaman tungkol sa Panginoon. Yung mga tungkol dyan sa mundo. Ano na po yan? Given na yan. Basta inalam mo kung anong salita ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa paraan para maintindihan mo rin ang takbo ng mundo. Your honor? Amen? Hallelujah. Wala na po akong matandaan, Your Honor. Paano hindi ka nagbabasa ng Bible? You have been intimidated. Amen? Tinawag ka ng Diyos, mayroong purpose ang Panginoon. Amen? Kaya po, tayo po ay gusto ng Diyos pagpalain, pasaganahin, palakasin, pahabain ang buhay natin, gamitin tayo ng Panginoon. Pero hindi mo magawa yon kasi intimidated. Sino ba ang hindi nakakaranas? Ang tanong, Bishop Ray, ikaw ba hindi na intimidated? Ako po, na-experience ko rin yan. Minsan sa asawa ko, na-intimidate ako. But praise the Lord, na-overcome ko. Minsan sa aking paglilingkod, na-intimidate ako. Nangangaral ako, pagkatapos kong mangaral, sasabihin sa akin ng mga tao, may nasakta sa pangangaral ko. Ngayon naman ako, na-intimidate ako. Naku, sana hindi ko na nagawa yun. Parang ang pakiramdam ko sa aking pangangaral, baliwala. So nalulung mo ako, nangihina ako, nalulungkot ako. Pero alam niyo po, nagpe-pray ako. Kung anong gagawin ko, pinapalakas ako ng Panginoon. Amen? At sinasabi ng Lord, ang purpose ko ang masunod, hindi ang purpose ng demonyo. Hindi ang purpose ng tao, kundi ang purpose ng Diyos, kundi ang plano ng Diyos. Kaya ka na born again para sa plano ng Diyos. Amen? Hindi ko sinasabing kalimutan mo na yung plano mo sa pamilya mo. Amen? Tingnan niyo po, nung si Elijah ay nagpe-pray, pero ano ginawa ng Panginoon? Gumagawa ang Diyos ng paraan. Amen? Siya ay intimidated, pero gumagawa ang Diyos ng paraan dahil alam ng Diyos ang puso ni Elijah. Sabi ng verse 8, nakapaglakbay pa siya, pinalakas pa siya ng Panginoon sapagkat ang Diyos ang kanyang kausap during intimidation. Sa panahon ba ng intimidation mo, ng pagkatakot mo, sino nakausap mo? Mga tao na. Bakit hindi ang Diyos? Sabi ng verse 8, si Elias ay naglakbay ng 40 days and nights sa bundok ng Sinai, kinausap ang Diyos. Amen?
The stronger the intimidation, the greater the discouragement and hopelessness. Kaya hindi mo dapat pinapalakas yan, pagkatakot mo. Kasi yung hopelessness, lalong lalakas yan. Yung discouragement, lalong lalakas yan. Wala pong taong hindi na-discourage, pero kailangan lumaban ka. Lahat tayo ay biktima ng discouragement, disappointment, frustration. Amen? Pero kailangan mong kausapin ng Diyos. Kailangan mong ituloy ang gusto ng Diyos. Hindi yung ma-down ka na ma-down at maiba na ang takbo ng isip mo. Amen po? Pag hindi lumakas yung ating inner man, yung ating buhay spiritual life, hindi mo kakayanin yung agos ng mundo para salbungin. Kailangan mo salubungin, kontrahin ang agos ng mundo na nakakasama sa iyo at sa pamilya mo, sa ministry mo, at sa church. Sa negosyo mo. Amen? Sa family mo. Kailangan mong kalabanin ang agos ng mundo. Ano sabi? Do not love the world. Bakit anong meron sa world? The lust of the eyes, the pride of life, and the lust of the flesh. Yan ang mga nasa mundo. Kapag minamahal mo yan, hindi ka totoo nagmamahal sa Diyos. At lahat na nagmamahal sa mundo, intimidated. Amen? Although ginawa ng Diyos ang mundo, dalawang klase po, merong mundo at ang mundo na word ay yung tao rin. Pero merong sistema ng mundo. Ano ba nangyari kay Elijah? Nung hindi siya pinapalakas ng Panginoon, Elijah was knocked out of his authority when he did not confront Jezebel's intimidation. So we need confrontation. Amen? Hindi yung gusto naghahanap ka lang ng comfort, lagi ka nasa comfort zone. Gusto mo yung komportable ka. Hindi ka tinawag na diyan ka lang sa comfort zone. Hindi ikaw maglalagay sa comfort zone. Ang Diyos ang maglalagay sa iyo dyan, hindi ikaw. Wag mong gawin yan. Ang Diyos ang maglalagay sa iyo. Kailangan nasa conquer zone ka. Dahil walang tagumpay kung walang labanan. According to Manny Pacquiao, kung di siya nakipaglaban, di siya magiging champion. Kaya lagi siya may laban. Ang mga Kristiyano ay laging may laban. At kailangan lumalaban. At hindi patalikod ang laban, harapan. Kaya nung si Elijah, hindi niya kino-confront. No? Si Jezebel, knock out ang kanyang authority, ang kanyang position. As a result, Elijah's ministry went in a direction that was not God's desire. Yung ministry ni Elijah, ang direksyon ay hindi na-desire ng Diyos. Nasa ministry pa rin. Pero hindi na God's desire ang tinatakbo ng direksyon ng kanyang ministry. And it happened nowadays. Kaya ito tinuturo ng Diyos sa atin. Yung ministry mo, inaandap-andap mo na lang. Samantalang nung hindi ka pa na-intimidate, napakalakas mo. Napaka-boldness mo. Amen? At yung buhay mo talagang karapat-dapat sa Panginoon. Isa kang Proverbs 28, verse 1. Isa kang matuwid sa harapan ng Panginoon. At dahil ikaw ay matuwid, anong nagagawa mo? The righteous are bold as an angry lion. Nagkakaroon ng tapang, ng boldness sa paglilingkod. Kaya si Elijah, knock out ang kanyang ministry kasi wala na sa direksyon na dinidesire ng Panginoon. Amen? Pwede naman mag-ministry ka, pero yung direction, hindi na God's desire. Why? You have been intimidated. Kaya kailangan labanan mo, kapatid. Amen? Sabi nila, laban lang. Saan ang laban? Laban ng pakikipagdigma ng mga makalaman? 2 Corinthians 10, 4 and 5, we wrestle not against flesh and blood. Amen? Hindi po laman at dugo. Amen? The weapons we are fighting for are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds,
casting down every imagination that exalt itself against the knowledge of Christ. Kailangan tanggalin mo yan sa isipan mo. Yung kaisipan na kumokontra sa karunungan ni Kristo. Casting down every imagination, i-cast out natin. That exalt itself against the knowledge of Christ and bring every thought from the captivity, ang mga kaisipang binihag, to the total obedience. Amen? To God. Kailangan nandun yung total obedience. Sabi ng verse 5, amen? We demolish arguments. Tino mga sa King James, casting down every imagination that exalt itself against the knowledge of Christ. Casting down arguments and every high thing that exalt itself against, yung pang pinapangunahan o may ibabaw pa kaysa doon sa knowledge ni Christ, kinokontra pa. Alisin mo yun. At kailangan magpasakop ang isip natin. Amen? Sa Diyos. Bring every thought, dahil galing sa pagkabihag, captivity, na maging masunurin na. Amen? Kailangan niyan, ang tawag dyan, deliverance. Can you imagine? Si Elijah, he is discouraged to the point of death. Siya ay exhausted from running 40 days and in a state of depression. Pero nasa ministry, may mga ganun po. Kailangan mo ma-overcome yan kasi hindi makukumpleto ang purpose ng Diyos. The work of God had begun through Elijah could not be completed until Jezebel was confronted. Amen? Labanan mo, kapatid. Kasi pe-prevent tayo sa pagsunod sa Panginoon. Isipin niyo po, dati supporter ka sa church, ngayon di na. Nanghihina ka na, nawawalan ka na ng gana. Di-discourage ka na mag-support sa church. Hindi dati maliwanag na maliwanag sa iyo si Prophet Malakay. Amen? Ngayon parang wala nang kwenta yung mga sinasabi ni Prophet Malakay. Na ang tithes, ito ay sign ng repentance. Nasa repentance ka ba? O ano pa rin katigasan ng ulo? Kaya lang 50%. Ang tithes ay, dapat malaman mo, ito ay God's property. Hindi mo na rin, binabaliwala mo na rin. Parang kinukuha mo na rin ng tithes, kahit na siguro magpaliban ka. That is God's property. Ang tithes ay commandment. Utos ito, nagaling sa Panginoon. Amen? Ang naintindihan mo lang, ang tithes ay binubuksan ang floodgates. Pero hindi mo alam, ito ay sign ng repentance. Hindi totoo ang blessing natin kung walang repentance. Hindi totoo ang purity kung walang repentance. Lahat yan ay galing sa intimidation. Kaya hindi natin magawa. Okay lang sa akin na hindi ako holy. Okay lang sa akin na hindi ako righteous. Kasi yung lahat, hindi naman lahat righteous. So kapatid, that is wrong. Amen? Maling pananaw yan. Kaya kailangan yung purpose ng Diyos. Amen? Ang Malakay ay obedience. Ano naman ang offering? Ang offering, kaya ka nagbibigay ng offering, purpose din ng Diyos yan eh. May purpose ang Diyos. Yan ay value ng buhay mo. It signifies the value of your life. Kapag binibigay mong offering mo, kaya nga kapag wala kang pera, no problem. Offer your life. Amen? Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable. It is a reasonable service. Yan po'y karapat-dapat na paglilingkod. Nag-o-offer ka nga ng pera, pero ang buhay hindi ino-offer. Kaya yung offering mo, it signifies the value of your life. Tinatamad ka na rin sa offering. Kahit di ka na mag-offering, basta magsimba ka. Eh ang tanong, huwag mo kalimutan, i-offer yung buhay mo.
as a living sacrifice. Hindi yung buhay na walang kakwenta-kwenta. Hindi, palinis mo sa Panginoon ang buhay mo. Eh bakit naman kailangan mag-bless the man of God? Ikaw, maating ka rito. Ba't kailangan mag-bless the man of God? Ang bless the man of God, ito ay utos ng Panginoon. Sapagkat kung ano ang tinatanggap ng man of God, naroon sa iyan. Merong impartation. Amen? Kumakain ka ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng wisdom, nagkakaroon ka ng knowledge. Kaya you bless the man of God. At kapag bine-bless mo ang man of God, kahit isang basong tubig, wala kang ligtas sa pagpapala ng Panginoon. If you receive a prophet, sabing ganon, you will receive a prophet's reward. If you bless a righteous, you will receive a righteous reward. Amen? Bakit kailangan naman mag-support ka sa mission? Ano ba ibig sabihin noon? Nagsusupport ka sa mission. Support the mission. You are sowing to the kingdom soil. Amen? At kapag nagsusupport ka sa mga mission, nagiging mabango ang mga handog mo. Eh bakit naman bless the needy? Kaya naman may bless the needy, marunong ka dapat magpautang kay Lord. Extend your help. Amen? Tumulong tayo. Help the needy. Tumutulong din tayo. So doon po, yun yung mga purpose ng Panginoon. Minsan, hindi na natin nakukumpleto. Hallelujah! Praise the Lord. So number 2, what is the purpose of intimidation? Kung yung una ay merong prevention, pangalawa, yung pong paralyzation or paralyze us in the realm of the Spirit. Pag sinabing paralyzed, disabled, or inactive, paralyzed means a condition in which you are unable to move all or part of your body because of illness or injury. Yan tawag ng paralyzed. Pinaparalyze tayo. Amen? Hindi tayo makakilos ng kilos na gusto ng Diyos. Tingnan mo, sabi ng verse 4. Ano sabi ni Elijah? Kunin na po ninyo ako. Parang sabi ni Elijah, PW na ako, PWD na ako. Kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. So intimidation causes us to compromise what we know to be right. Eh maaba pa yung buhay mo. Elijah, amen, kino-compromise mo na. Nung alam mong tama. Pag sinabing compromising, ang tawag doon sa Tagalog, konsentidor. Hindi ka pwedeng maging konsentidor. Hindi pwedeng maging compromiser tayo. Naaakay pa tayo ng sistema ng mundo. Eh, ang malaga niya, nakakapag-repent ka. Paano kung hindi ka makapag-repent? The system of this world. Amen? Kaya nga sabing ganon, yung ating isipan, hindi na ito conform to the pattern of this world. Hindi ka na mag-compromise. Minsan napaparalyze tayo, hindi natin magawa kung ano yung tama. Elijah was paralyzed by Jezebel and was knocked out of his authority. Amen. Wala nang authority si Elijah samantalang katatapos pa lang ng Mount Carmel victory. Bumaba ang apoy ng Panginoon, nasunog ang mga handog, ang mga tao ay nagpakumbaba, namatay ang mga false prophet. Amen. And then later on, na-paralyze siya. In-intimidate siya. So ito po ay gusto ng Diyos maintindihan natin na kahit anong sakit, kayang pagalingin ng Panginoon, kaya kang i-restore ng Panginoon, kaya ka i-deliver. Amen? From this spirit of intimidation. The gift to finish the task was paralyzed. Amen? Meron ka pang dapat gagawin. A Christian will backslide when he does not function in his gift or calling. So maraming mga paralyzed Christian, yung gifts mo, hindi mo nagagamit. Yung calling mo, hindi ka nag-function. Amen?
Yung ikaw ay dapat nakakapag-pray sa may sakit. Amen po. Gifts yan. Miracle, healing, yung faith. Yung gifts, yung calling mo, saan ka ba tinawag ng Panginoon? Kasi ang alam mo lang, ang tinawag ng Diyos ay yung pastor lang. Ang tinawag ng Diyos yung evangelist lang. Ang tinawag ng Diyos ay yung apostle lang. Ang tinawag ng Diyos yung teacher lang. Eh, saan ako tinawag ng Panginoon? Ikaw ay co-workers in the vineyard of the Lord. Ikaw ay manggagawa ng Panginoon. Dahil manggagawa ka, gumagawa ka ng gusto ng Diyos. Hindi kung ano-ano pinaggagawa mo. Amen? Church worker ka. Anong gagawin ng church worker? Hindi naman ako pastor. Mag-akay ka ng mga kaluluwa. Encourage mo yung mga tao. Maging good example ka para maakay sila sa kaharian ng Diyos. Sabagat marami ang aanihin. Ready na ang harvest. The harvest are plenty. Ikaw yung laborers. Amen? At kahit few ang laborers, pray for the harvest. Amen? Hindi po dahilan na kokonti ang laborers. Ang problema, yung laborers, hindi nagpa-function yung kanyang gifts and calling. Mas priority pa ang ligawan dito, ligawan doon, date dito, date doon. Hindi naman po masama yun. Pero yung gifts mo, yung calling mo, nakalimutan mo mag-function, kaya na-paralyze. Na-intimidate ka kasi. Sayang lang ito gagawin ko, masama pala sa kanila. Hindi pala pinapahalagaan itong ginagawa ko. Bakit? Kanino mo ba ginagawa ang ministry? Yung prayer na ikaw ay isang intercessor, nagpe-pray ka sa pastor, nagpe-pray ka sa congregation, nagpe-pray ka sa individual, nagpe-pray ka sa mga authority, kanino mo ba ginagawa yan? Bakit ka mag-i-stop? Amen? Kung wala ka mang nagagawa, hindi ka man nagwawali sa simbahan, hindi ka man nag-aayos sa church, yung panalangin, napakahalaga na contribution mo yun. Ang mahalaga nun, nananalangin ka at sigurado ka at nakakatiyak ka na ang prayer mo umaabot sa langit, hindi lang bumabangga sa kesame at babalik sa iyo. Amen? At dapat kapag ikaw ay nagbe-pray, maniwala kang merong Diyos at meron kang tatanggapin sa hinihingi mo sa Panginoon. Hindi mo na problema at hindi malaking problema ang mga panalangin mo na hindi mo nakikita. Kung hindi mo man makita ngayon, kung hindi mo makita bukas, kung hindi mo makita sa pangalawa, sinisigurado ko kagaya ni Simeon. Bandang huli, nakita niya si Jesus, kaya ready na siya mamatay. Amen. Ipapakita sa iyo ng Panginoon. God is not a man that He made a lie. Kaya ano sabi niya sa Mark 11:23? Whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast unto the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that those things which he said shall come to pass. Ang sabi ng verse 24, he shall have whatsoever he said. Mapapasa iyo kung anong sinasabi mo. Amen? In Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Kaya kung meron ka lang sasabihin sa sarili mo, huwag yung maparalyze yung function ng gifts and calling mo. Gampanan mo, gumanap ka ng tungkulin mo. Hindi ka taga-upo lang dito. Lahat tayo merong ministry. At hindi dapat napaparalyze. Amen? Yung ibang paralyze, buong katawan. Yung iba paralyze yung kaliwalang kamay. Yung iba paalang ang paralyze. Amen? At yung mga paralyze, gumagaling pa yan. Gusto pa ng Diyos pagalingin yan. Kaya kung hindi ka nagpa-function sa ministry mo, at minsan pahinga-pahinga ka, walang pahinga sa labanan. Amen? Hanggat ikaw ay naka-assign sa gera, hindi ka pwede matulog at magpahinga. Nasa gera ka. At huwag mong gerahin yung katabi mo. Kakampi mo yan. Amen? Hallelujah.
Sabihin mo sa katabi mo, magkakampi tayo. At mangako ka dyan sa katabi mo, hindi mo masisiraan pag nakatalikod. Amen. Hallelujah. So yun po ang purpose ng intimidation, para i-paralyze, pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Amen? Kailangan mag-function ka sa gifts and calling. Si John Bevere, as he studied, observed the lives of great men and women of God, and he found that those who will become negligent in their call, perhaps they were still ministering, but it was under the natural momentum achieved by the previous years of ministry. Sa kanyang book na Fear of the Lord at saka Breaking Intimidation, sinabi niya ito, marami raw mga minister nagpa-function. No, they were all ministering, but it was under the natural momentum achieved by the previous years of ministry. Yung mga na-achieve nila, yung mga previous na na-achieve nila sa ministry, yun na lang ang nagiging function nila. Natural momentum ang tawag doon. Hindi na talaga kung ano yung ngayong gusto ng Lord. Yung mga previous na lang ang pinanghahawakan na siya pinagtagumpay ng Panginoon. Sabi niya, nakita niya, amen? Yung mga great men and women of God. Nakita niya yon, na-intimidate kasi. In 2 Samuel chapter 11, verse 1, nangyari din ito kay Haring David. 2 Samuel 11, verse 1, King David fell into sin. Bumagsak din siya sa kasalanan when he should have been at battle. Dapat nandun siya sa battle, pero wala siya. Amen? When kings go out of the battle, that David sent Joab and his servants with him. And all Israel, they destroyed the people of Ammon, but David remained at Jerusalem. Nasa labanan, sila Joab, pero si David nandun, nagbabakasyon sa Jerusalem. God made David a king to shepherd and protect Israel. Yun ang kanyang function eh. Protect Israel. Shepherding. Amen? Kaya sa ginawang hari. Ikaw, kaya ka ginawang born again, para ano? Shepherding and protection. Mag-alaga ka rin. Amen? It was time for him to battle. Oras ng kanyang battle, but not to stay home. Kaya lang nag-stay siya sa bahay in Jerusalem, enjoying the rewards of past victories. Amen? Nag-stay na lang sa bahay, ganun na lang, nasa Jerusalem siya. The point is, we are here not to take a vacation. Amen? Our lives are not even our own. Hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Binili ka na ng precious blood of Jesus. Pag-aari ka na ng Diyos at dapat gagamitin ka ng Diyos. Kung ano ang binili mo, pag may binili kang mga gamit, di ba gagamitin mo? Amen po? Ako, katuwiran ko yan. Pag ako may biniling gamit, hahanapin ko yung binili kong gamit. At pag itinatabi, sasabihin ko sa nagtatabi, kaya ako nga binili yan para magamit ko. Ba't itatabi mo yung toothbrush ko? Hallelujah. So we are purchased. Amen? And given back to us for steward. And number 3, the purpose of intimidation, hindi lang para i-prevent na makumpleto natin, hindi lang para i-paralyze, honoring first more than honoring God. Amen? Mas binibigyan ng paggalang at panahon at attention yung kanyang pagkatakot kaysa yung sundin niya at mabigyan niya ng parangal ang Diyos. Amen? Imbis na mabigyan niya ng parangal ang Diyos, na-dishonor pa. At mas na-honor pa yung kanyang pagkatakot. Amen po? So, ano ba ibig sabihin ng dishonor? It means disrespect, lacking honor or integrity,
bring shame or dishonor upon. Sa text po natin sa 1 Kings chapter 19, 2 and 3, sabi doon, nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elijah na siya papatayin din gaya ng pagpatay niya sa mga propeta ni Baal. So nangyari, mas nabigyan niya ng honor yung fear kaysa Panginoon. Amen? Mas nabigyan niya ng parangal yung takot. Mas nabigyan niya ng attention yung takot. Kaysa ang Diyos ang bigyan ng attention. Sa buhay mo, kapatid, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa paglilingkod mo, bilang born again, wala ka man dito, nandito ka man, nagkikita man tayo, o hindi. Nabibigyan ba ng parangal ang Diyos? O mas may parangal kang ibinibigay at panahon sa iyong mga takot? Huwag kang matakot kung wala ka boyfriend. Amen? Huwag kang matakot kung wala ka asawa. Huwag kang matakot kung wala kang pera. Huwag kang matakot kung wala kang karunungan. Amen po? Ano ang dapat mo ikatakot? Nasa kamay ka ng Diyos. Ang problema, mas natatakot ka pa. Mas nandoon ang attention mo sa pagkatakot. Baka kung ano mangyari sa iyo, kapag ibinigay mo sa Diyos ang buong buhay mo, kailangan 99 lang kasi yung para sa akin 1%. Ba't ka pa nagtira ng 1%? Ano na lang yung 1%? Kapag binigay mo ang buhay mo 100% sa Panginoon, nakakatiyak ka pa na ang buhay mo iingatan ng Diyos. Ang talento mo, papalaguin pa ng Panginoon. Ang finances mo, palalaguin pa ulit ng Panginoon. Pero kung 99 ka lang, magtitira ka pa ng 1, para kanino? Kahit 1% ayaw ng Diyos na suportahan mo ang kaharian ni Satanas. Amen? Kahit 1% ng buhay mo, ayaw ng Diyos, matirayan kay Satanas. Wala dapat. Labas lahat para sa Panginoon. Amen? Huwag kang magtitira. Kasi, hindi naman nagbibiro ang demonyo. Seryoso ang demonyo na silain ang mga tao. Lalo na ang mga born again. Mas active na active ang demons para i-tempt ang mga born again. Kaya dapat tayo mag-ingat. Baka tayo ay mas ino-honor natin ang fear more than God. Binibigyan natin ng mas maraming oras at panahon ang takot kaysa ang Diyos. Tingnan mo ang sarili mo. Amen? Evaluate mo sarili mo. Marami ka bang time kay Lord? O mas marami kang time sa iba? Tapos magtatanong ka kay Lord, bakit ganito buhay mo? Tatanungin ka rin ng Lord. Kaya ganyan ang buhay mo, yan ang gusto mo eh. Amen? Walang mangyayari sa buhay mo na hindi mo ginusto. Lahat ng nangyari sa buhay mo, pumayag ka niyan. Amen po? Pinayagan mo yan dahil ikaw naman ang may karapatan sa buhay mo. Bakit hindi ka lumalago? Bakit ikaw ay lukewarm na Kristiyano? Bakit lazy ka sa pagbasa ng Bible? Gusto mo yan eh. Amen? Sa kamay ng Panginoon, wala naman napapahamak. John 10, 27 and 28, ang sabing ganon, the sheep hear my voice, I know them, and they follow me. And no one can snatch them out of my hand. Hindi ka pwedeng salangin. Amen? Kaya lang, magbantay ka. Baka napapabayaan mo na, napapapasok mo na ang mga kalaban. Pinapayagan mo na sila sa buhay mo. Amen? Kung napayagan mo, pahintuin mo rin. Ikaw rin naman na nagpayag eh. Ikaw naman na nagbigay ng go signal
para sila makapasok sa iyo, ikaw rin ang magbibigay ng signal para lumabas sila sa tulong ng Diyos. Amen? Tingnan mo, sa verse 2 and 3 ng 1 Kings chapter 19, nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias na siya ipapatayin din gaya ng pagpatay niya sa mga propeta ni Baal. Sabi ng verse 3, natakot si Elias kaya siya umalis at nagpunta sa Beersheba. Mabuti pa pong mamatay na ako. Sipin niyo po, sino ang ino-honor niya? Elijah honor fears more than God. Meron pa ba siyang gustong gawin sa Panginoon? Hindi na. Wala na siyang gustong gawin kay Lord. Amen? Nandun na yung takot. Umalis siya. At sa kanyang takot, ayaw niya na mabuhay. Eh minsan may mga born again, pastors, leaders, mga Christians, mas gusto pa mamatay yung gifts nila, yung kalang ministry, kaysa magamit sila ng Panginoon. Hindi ka ba nanghihinayang, kapatid? Dati ginagamit ka ng Diyos. Amen? Umiikot ka, humahayo ka, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, pagtas mag-pray, humahayo ka. Nasaan ka ngayon? Intimidated ka. Hindi mo alam yon, akala mo wala lang. Pero hindi mo alam, intimidated ka na. You are honoring fears more than God. Amen? Dapat sa Diyos ang parangal. Hindi po doon sa mga pumapasok sa puso at sa isip mo na takot. Huwag mo yan parangalan. Itakwil mo yan. Amen? Kung meron ka mang dapat pinaka-itatakwil sa buhay mo, yung pagkatakot na yan. Sapagkat yan ang magpaparalyze sa iyo at magpe-prevent at hindi mo mabibigyan ng honor ang Diyos. At ang buhay mo hindi magiging matagumpay. Walang transformation, walang pagbabago, walang pagpapala, walang lakas. Puro hinala ang tama mo. Amen? Marami mga born again, pastor, may hinala sa Diyos na hindi siya pagpapalain. Samantala ang salita ng Diyos, firm, hindi papayag na hindi ka pagpalain ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay nag-born again, naglilingkod na hindi pagpalain. Bibigyan ka ng bagong sapatos, bagong damit. Wala ka namang kotse dati. Amen? Isa lang sapatos mo dati. Yung relo mo dati, di palito. Ngayon, automatic na. Amen? Dati, kumakain ka lang sa, pointers. Turo-turo. Eh ngayon, tinuturo mo, Jollibee na, McDo na. Inasal. O di ba, doon ka lang sa pointers. Doon tayo. O di ba, pinagpala ka ng Panginoon. Honor God sa buhay natin. Wala ka namang motor dati. Ngayon, may motor ka. Wala kang sasakyan dati. Sasakyan mo, Volvo. Volvo Lokin, no? Ngayon, brand new. So, honor mo ang Lord. Dati, wala ka namang asawa. Papogi na kan papogi. Ngayon, may asawa ka na, may anak ka pa. Nakapaglilingkod ka pa sa Panginoon, tuloy mo. Wala ka namang negosyo dati. Ngayon, may negosyo ka, may kapihan ka. Amen. Why not honor God? Amen? Dati hindi mo alam kung saan ka church pupunta. Ngayon, binigyan ka na ng Diyos ng church. Magpapadaya ka pa ba sa demonyo? Kung saan ka tinanim, doon ka palalaguin ng Panginoon. Kung binunot ka ni Lord at binibigyan ka ng bago, tanggapin mo yon. Amen? Honor God. Not fear. Wala po maitutulong yan sa atin. Tingnan niyo po, sa case po ni Eli, siya po ay high priest. 1 Samuel chapter 2, 29 to 30. Ang sabi dito, for who honor me, sabi gano'n, I will honor, but those who despise me shall be lightly esteemed. Sabing gano'n, ang nagpaparangal sa akin,
pagpapalain ko at di ko pababayaan. Pero ang hindi nagbigay ng parangal sa akin, they honor fear more than God, sabi niya, sila ay pababayaan ko. Amen? Although sinabi ng Hebrews 13:5, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. But remember, honor God. Dahil pag hindi mo binigyan ng honor si Lord, hindi ito kagaya ng honor na ngayon sa graduation. First honor ka. Sama ka sa honor. Iba po yung pag-honor kay Lord. Reverence, fear. Paggalang ito sa Diyos. Kahit ang templo, ginagalang. Amen? Sabi ng 1 Samuel 2 verse 30, ipinangako ko noon na tanging ang sabayan mo lamang ang makakalapit sa akin, ngunit hindi na ngayon. Nawawala din ang pangako ng Diyos. Kahit pangawakan mo yung pangako ng Diyos, kung hindi naman siya ang nabibigyan ng honor sa buhay mo, mawawala din yon. At di mo pwede sabihin si Lord, sinungaling. We cannot mock God. Di pwede madaya ang Panginoon. Hindi dahil sinabi ng Lord yon, pero may condition yon. Ang pag-ibig ng Diyos, unconditional. Pero ang rewards ng Lord, conditional. Amen? Kahit po masamang tao, pwede nang bigyan ng maraming pera. Ang dami mga negosyante, mga milyonaryo. Magkano pera nila? 190 billion. Magdodonate lang sila ng 1 billion sa mga orphanage. Marami mga tao, pero hindi born again. Amen? Sabi ng 1 Samuel 2 verse 31, paikliin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamatay. Tingnan niyo po, ang mga hindi nagbibigay ng honor, parangal at paggalang sa Panginoon, hindi nakakatiyak na mahabang buhay. Although merong mga masasamang damo na matagal mamatay, pero hindi lahat ng masamang damo matagal mamatay. Merong madali. At ang sabi pa ng 1 Samuel 2:32, maghihirap kayo at di ninyo matitikman ang kasaganahan. To honor means to esteem or respect. Ito po yung case na to, sa binasa natin text, ito po yung case ni Eli. Sa templo, kasi wala pang church noon, temple ang tawag. Meron silang niluluto doon na taba at inahandog yun sa Diyos. Pero itong anak ni Eli, si Hophni at si Pinehas, itong dalawa na to, makulit. Dahil tatay nila, yung pastor doon, kinukuha nila yung mga handog at pati mga babae doon sa templo, nagkakaroon ng immorality. Kaya, ano ginawa ng Panginoon? Hindi mo ako in-honor, sabi ng Lord. Amen? When Eli refused to confront and discipline his sons, he showed that he honor fears more than God. Kasi hindi dinidisiplina eh. Sinasabi lang masama yan, pero hindi dinidisiplina. Yung, tinan mo, marami mga parents ngayon, sila rin intimidated sa anak nila. Yung asawa, intimidated sa asawa. Labanan mo yun, confront mo yan. Amen, hindi ka makakilos, hindi mo siya matapik kasi baka kung tinapik mo siya, rumalis siya, mawala siya sa buhay mo. Hindi ganun po yan. Diyos talaga pag-asa. Amen. Although, igalang natin ang kapwa natin. Amen po. Pero tingnan mo si Eli. Sinabihan lang ng konti, pero hindi talaga dinisiplina. Eli, honor fear more than God. Intimidated siya. Yung mga ganong mga sintomas, intimidated. If Eli had not been intimidated, he would have dealt with his sons differently. An intimidated person honors what he fears more than he honors God. Does this sound familiar sa buhay natin? Pareho ba? Amen? Kaya, tinan mo, the three purpose of intimidation, nawawala yung kalooban ng Diyos, napaparalyze tayo,
hindi nabibigyan. Babalik ta rin natin, dapat i-honor natin ang Lord. Dapat hindi tayo ma-paralyze, gumalaw tayo ng gumalaw. Amen. Dapat kumpletohin natin. He who began a good work in us will complete it until the day of Christ. Yung sinimulan ng Diyos na mabuti sa atin, kukumpletohin ito, huwag ka lang mainip. Amen. Darating sa iyo mga pagpapala, pero aayusin muna ang buhay. Para yung i-handle mo, magiging good steward ka ng pagpapala. At para ang pagpapala hindi nababalam, hindi humihinto, tuloy-tuloy. Amen? Kung anong nasa iyo ngayon, kaya pa ng Diyos paramihin yan at palaguin. Honor God and don't paralyze your ministry. Complete the purpose of God. Before I close, the purpose of intimidation is not from God, but from the devil. Kaya kung mag-intimidate ka, galing sa demonyo yan. We have established that every believer holds a position of authority that comes with God-given talents or gifts. May binigay sa iyong talent, may binigay sa iyong gifts ang Panginoon. Dapat ma-establish ito. Nasa position tayo ng authority. Kaya mong palayasin ang demonyo. Amen. Meron kang authority dahil sabi, I have given you authority to tread and trample on snakes and scorpions and nothing by any means will harm you. Amen? Ikakasot mo yung demonyo. Wag lang puro prayer ka. Dapat meron ka deliverance prayer. At sinasabi mo, you devil! Bow in the name of Jesus. Inuutusan mo ang demonyo. Dahil pag hindi mo inutusan ng demonyo, ikaw ang uutusan ng demonyo. Pag hindi ka nagpalayas ng demonyo, ikaw mapapalayas ng demonyo. Ano gusto mo? Amen? Ang ministry na binigay ng Diyos sa atin, mangaral ng salita ng Diyos, magpagaling ng may sakit, magpalayas ng demonyo. Pag lumayas ang demonyo, pati sumpa sumasama yon. Hindi basta-basta mapuputol ang sumpa, at basta na lang kasaganahan kung hindi lumalayas ang author ng sumpa. Ang demons ang author ng curse. Amen? Kaya meron tayong deliverance from the curse. Although nababasa mo, Jesus was made a curse so that we who are under the curse should live unto righteousness. Oo, nandun yung verse. Pero nasaan yung activation? Nasabi mo ba sa demonyo, I hate you, devil? Amen? Yung gifts mo, yung function mo, nag-function ba yung gifts mo, yung calling mo? So why many of us ineffective? That is a big and $1 million question. Bakit ang iba hindi siya effective? Ang sabi na 2 Timothy 1 verse 6, therefore, I remind you to stir up the gift of God, which is in you through the laying on of many hands. To stir up means to kindle afresh or keep in full flame. Yan sabi ni Paul kay Timothy, pagningasin mo yung kaloob sa iyo. 2 Timothy 1:6. If Paul had to encourage this young man to stir up or kindle the charisma, then it can become dormant. Kung hindi po na-encourage, amen, itong young man, na-stir up, yung kanyang gifts, tulog po ang kanyang charisma o kanyang kaloob. Amen? Kaya gusto niya, stir up yung gifts. The gift does not work automatically like a fire. Hindi ito kagaya ng apoy na pag nagsindi ka ng apoy, nilagyan mo lang ng mga kahoy yan, kusa ng maglalagablab. Hindi po ganoon ang gift. The gift does not work automatically like a fire. It must be stirred up and kept going. Nung na-born again ka hanggang ngayon. Kaya kung kapatid, nandyan yan, ikakasot natin yung spirit of fear. What causes the gift of God to lie dormant? Bakit tulog yung kaloob ng Lord?
Amen? Dahil sa takot. In Greek word, ang tawag sa kanya ay deilia. It implies timidity and cowardice. Paul is telling Timothy, your gift of God is dormant because of timidity. Intimidated believers lose their authority. Kaya babalik dapat yan. Gusto ng Diyos ibalik sa iyo. God's ability is then lies asleep and inactive. Wala na, kasi paralyzed. Though it is present, it is not in operation. Nandiyan dyan yung gifts mo, kaya lang di nag-ooperate. The root of intimidation is fear. Bakit hindi mo magawa ang gusto ng Diyos? Dahil sa takot. He will attack us by way of thoughts. Papasok siya sa isipan natin, sa ating imagination, sa ating mga visions. Either way, He has an objective to control and limit us. Hindi dapat tayo nakokontrol ng spirit of fear. Amen. Si Elijah, alam niyo po ba, pinalakas ulit ng Panginoon. At nagsabi sa kanya ng Diyos, i-anoint mo sila Jehu, sila Elisha. Napatay po si Jezebel at ang nakapatay si Jehu. Amen. May gagamitin ng Diyos sa buhay natin para yung intimidation, ito ay mawala sa buhay natin. Amen? Hindi tayo dapat magpe-pray, mamatay na lang ako, ayoko na. Natatakot ako. Huwag kang matakot, kapatid. Amen? Huwag kang matakot sa multo. Hindi ka iiwan ng Diyos. Hanggat ikaw ay matapang. God has not given us the spirit of fear. Hindi takot ang binigay ng Diyos sa atin, but of love, power, and sound mind. 2 Timothy 1:7. Yan ang binigay sa atin ng Diyos. Gamitin natin ang sound mind. Amen? Gamitin natin ang power na binigay ng Panginoon. Gamitin natin ang pag-ibig. Although, mahalaga sa lahat ang pag-ibig, pero kung natatakot ka naman, sabing ganon, there is no love without fear. Ang pag-ibig ay hindi natatakot. Kung mahal mo talaga ang Panginoon, hindi ka matatakot maglingkod sa Diyos, magbigay ng honor sa ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Iso-surrender mo ngayon, kapatid. Amen? Nung pinreach po ito ni John Bibir, maraming backslider, maraming mga lukewarm Christian, maraming mga biktima nasa bondage, ang pinalaya ng Panginoon. Dahil sinorender nila yung pagkatakot sa Panginoon. Yung spirit of fear, at sila ay nirestore ng Panginoon. Kaya mga magulang, mga kapatid, umayo po tayong lahat. Aminin natin sa Panginoon na minsan kagaya tayo ni Elijah. At minsan hanggang ngayon, yung iyong function na binigay sa iyo ng Diyos ng gifts, yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon, gusto ng Lord i-restore yan. At kapag nag-restore ang Panginoon, sevenfold, masigit pa, nagagamitin ka ng Panginoon. Huwag kang matakot. Sino man na naghahadlang sa iyo, aalisin niyo ng Panginoon. Yung hadlang sa buhay mo dahil gusto mo maglingkod sa Panginoon, gusto mong bigyan ng honor ang Lord, aalisin ng Lord yun. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Our God is a God of peace. Ang gusto ng Diyos, meron kang kapayapaan sa paglilingkod. Hawitin natin ito. Our God is a God of peace, not a God of fear. Hindi takot ang binigay, kundi kapayapaan. At ang kapayapaan ay yan, hindi kaya bigay ng mundo. Let's worship the Lord. Yes, Lord.
di mamalagi sa piling mo. Aming Ama. Oh yes, Lord. Let the peace of God reign in our hearts. Wala nang We worship your holy name. babay sa'yo. We honor you in this place, O Lord. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Oh, we ask more of your presence, Lord. Release the conviction of the Holy Spirit. Set your people free from the spirit of fear. You devil of intimidation. Bow in Jesus' name. Lord, release your anointing, Lord. Set your people free, Lord. Wala nang hahanapin pa. Wala nang Naisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang Pantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, Lord. Wala na kaming hahanapin pa. Sa piling mo, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala na kaming nanaisin pa, Panginoon. Nanaisin pa, kundi Mamalagi sa piling mo. Yes, Lord. Aming Ama. Yes, Lord. Walang papantay sa iyo. Wala nang Papantay sa iyo. Ikaw ang nag-iisang Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari. noon, Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Yes, Lord. Wala nang hanapin pa. Sharabakandarahaya. Nanaisin pa, kundi Malaki sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Wala nang You are the great deliverer. sa'yo. You are the great physician. You are the great Savior. Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Ay, palakpakan natin ang Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, mga minamahal. Marami mga Kristiyano, they don't know the source of fear. They battle the spirit of fear, but they don't know the source of fear. It is the devil. In Matthew 12:28,
babasahin natin, if I cast out devil, na nagkukos ng spirit of fear, the kingdom of God has come upon you. Kung hindi i-confront si Jezebel, walang tagumpay, walang authority si Elijah. Matthew 12:28, sabi, if I cast out devil by the finger of God, in other words, by the Holy Spirit, by the Spirit of God, no doubts the kingdom of God has come upon you. Sabi po, by the Spirit of God, sa ibang translation, by the finger of God. Kaya sasabihin natin sa diablo, sabihin natin, ganito natin ating daliri, it is the sign of the Spirit of God. Hindi, at ito yung kadalasang ginagamit ng mga tao, susumbong kita, lagot ka. Amen. Kaya ang diablo takot. It is the Spirit of God. It is the Holy Spirit. Signs ito. At sasabihin natin, gamitin natin ang authority. Tumingin kayo dito. Sabihin natin, you devil! You devil! Yung malakas, mayroong authority. Sabihin natin, you devil! You spirit of fear! You spirit of fear! I come against you. Against you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bow! Bow! O, tapakan natin. Isa pa. Sabihin natin, Satanas! Satanas! Lahat ng ninakaw mo, Lahat ng ninakaw mo, ibalik mo ibalik mo ng 7 doble ng 7 doble sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Lagay na sa bulsa natin, mga pagpapala. Amen? Okay, ako na lang po mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan. We have been delivered from the spirit of fear. And we declare success and prosperity and victory sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga ministry. We seal this by the precious blood and the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.